Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito pong muli si Shane Pe na nagbabalik po muli sa inyo dito sa ating pong programang Hiwaga at Kababalaghan. Sa ngayong hapon po na ito, ang topic po natin ngayon is about Feng Shui o Feng Shui. At meron po ako ngayong guest na isa sa expert po ng Feng Shui. At bago ko po siya maipakilala, introduce ko muna po kayo sa kanya. Siya po ay si Madam Suzette Arandela. Isa po siyang celebrity international psychic and Feng Shui consultant. At actually po si Madam Suzette, para po sa inyo pong kaalaman, siya po ay madalas na panauhin sa 24 oras ng GMA, Unang Hirit, yung dati pong programa na Mel and Joey, Sis, Investigador po, Saksi, Kapuso Mo, Jessica Soho, dito po sa Channel 7, at saka po yung Tonight with Arnold Clavio, The Bus, Today with Chris ng ABS-CBN dati sa Channel 2, at Tayuan at Paninindigan at Balitang 16 ng TV5 na Kapatid Network. Ngayon po, ipapakilala ko po si Madam Suzette Arandela. Isa po siyang celebrity international psychic and Feng Shui consultant. Madam Suzette, bumati po tayo sa ating mga taga-subaybay ngayong hapon. Good afternoon sa lahat ng ating mga taga-subaybay at saka sa UNES. Kumusta? Mabuti naman po, Madam. Ang tagal po natin hindi nagkita. Dahil po dito sa pandemic na to. Oo nga. At natutuwa po ako at nakapag-guest po kayo dito sa ating programa po, Hiwaga at Kababalaghan. At alam ko marami pong nanonood sa atin ngayon at gustong malaman about yung sa Feng Shui. Kasi alam ko po, very expert po kayo sa ganitong klase ng larangan. At alam ko po, for I think decade na po kayo na nag-Feng sa iba't ibang, hindi lang po dito sa Pilipinas, hindi sa ibang bansa. Oo. Tama po, Madam? Tama. Since ang topic po natin, Madam, is about Feng Shui, gusto ko po sana maitanong sa inyo, ano po ba ibig sabihin ng Feng Shui o Feng Shui kung tawagin po nila? Ang right pronunciation ng Feng Shui is Feng Shui. Feng Shui is the study of environment and to achieve the quality of your life. Literally, it is wind and water. It is the seen and unseen force of nature. Yun yung ibig sabihin ng Feng Shui. Pagagandahin natin, aayusin natin ang ating, not only yung paligid, but yung ating bahay, para maka-achieve tayo ng good relationship sa ating mga mahal sa buhay, magkaroon tayo ng fame, success, good fortune, and wealth. Yun ang pinaka-importante. Okay. Bakit po pala, Madam? Kasi di ba ang Feng Shui o Feng Shui, tama po ba yung pronunciation po, ay nanggaling sa Chinese tradition. Bakit naging popular ito sa ating mga Pilipino? Bakit ano? Bakit po naging popular? Kumbaga, parang every year, di ba, kailangan magpapunsoy ng bahay, magpapunsoy ng kusina. Bakit po naging, kumbaga, in-adopt ng mga Pilipino ang Feng Shui? Parang laging kasama na rin, alam mo, laging malapit sa atin ng mga Chinese, na maganda naman yung kinalang pakita pagdating sa Feng Shui na nangyayari naman, kaya siguro in-adapt ng mga Pilipino. Alam mo naman ng mga Pilipino usually mapamahiin din. At wala namang masama kung susundin natin. Siguro mas makakabuti at baka kung maging mabuti ang kalagayan natin sa buhay, mas magiging comfortable tayo. Okay. Okay po. So, sa mga nanonood po sa atin ngayon, pwede po kayo mag-comment, pwede po kayo magtanong kay Madam Suzette. Para sa inyo po mga katanungan, mag-comment lang po kayo dito sa comment section po ng FB Live ng Philippine One. So,
So madam, may another question po ko. Before po that, meron lang pong nag-comment po sa atin ngayon galing kay Mr. Robert Pao San Miguel. Hello po, magandang hapon po sa inyo. God bless. So dun po sa mga gusto pong mag-comment, sulat lang po kayo dito sa comment section at sasagutin po kayo ni Madam Suzette Arandela. Yung second question ko po, okay. May pangalawa na pong question at galing po dun sa mga viewers po natin, madam. Galing kay Jenilyn Del Mundo Abanes. Mas swerte po ba sa akin ngayon ang 2021? May maliliit po akong store. June 24, 1979 po ako. What's this? Hanggang April 15, 1978. Salamat po. Magulo yung kung maswerte daw pa yung 2021 sa kanya kasi meron daw po maliit na store yung June 24, 1979 hanggang April 15, 1978. So tinatanong niya madam kung ang year 2021 ba ay maswerte siguro sa kanyang pagbubukas siguro ng negosyo. Mas maganda kung magbubukas kayong negosyo by next year. So, kasi parang ito, 2021, nandun tayo ulit sa 1. So, parang ito yung nagsisimula. Alam niyo ito ay nandun na tayo sa healing period. Kasi actually talaga, yung 2020, it's not a good year para sa ating lahat. And hindi lang para sa ating lahat, kundi para sa buong mundo. Alam naman ninyo kung ano yung nangyayari ngayon. So it's not, this year is not a good time for you to open a business, but next year will be a good time for you. So I think it's the right time. Okay. So I hope nasagot po namin Ms. Jenilyn Bermuda Avena. So pwede po kayo magnegosyo by next year kasi it's the start of the year. Kasi 2021. So, madam, may question lang po ako. Habang naghihintay po tayo ng iba pang questions galing sa ating audience. Ang Feng Shui po ba, ano po bang symbolizes ng Feng Shui pala sa ating mga Pilipino at sa mga Chinese? Ano po ang symbolizes ng Feng Shui? Yeah. Maraming symbolism ang Feng Shui. Marami tayong mga remedies and cure na nagagawa to enhance our prosperity. Magkaroon tayo ng magandang pamumuhay. And lahat ng ito, pwede natin gawin. Pero alam mo, ang Feng Shui, very broad. Ano ba yung dapat nating i-correct? Kagaya ng Feng Shui energy. Ano ba yung Feng Shui energy? Ang meaning nito, ito yung chi na pumapasok sa ating bahay. It's the energy na pumapasok sa ating bahay or sa ating environment. Kailangan ito ay walang obstruction. Even yung pagpasok sa inyong bahay, dapat wala. Lalo na dun sa front door. Kasi pag may obstruction, it will affect your life, your relationship, your health, lahat. Affected ito. So, kailangan maayos na maayos ang inyong bahay. Kung makikita ninyo na may obstruction, correct it immediately. Kasi talagang affected kayo. So, yun yung mga kailangan. Kaya nagkakaroon tayo ng symbol of Feng Shui. Maraming klase ng symbol of Feng Shui. Like bagwa. Naglalagay tayo ng bagwa sa front door or sa itaas ng door, ng main door. Parang ano ba ang dahilan? Bakit natin nilalagay ang bagwa? If ang bahay mo nasa End Street, nasa T-Junction, nasa Crossroad, kailangan yun. Para to counteract yung negative force turning to positive force. So maraming symbol na ginagamit ang Feng Shui. Parang whatever problems, parang katawan ng tao na di ba pagka tayo may nararamdaman, hindi maganda, may sakit, pumupunta tayo sa doktor. So, ito din ang bahay natin, nagkakasakit sa matagal ng panahon. So, yun ang kailangan, palagi tayong aware. Kasi every day, every year,
kailangan ayusin natin ang ating bahay. Kasi lahat yan nagbabago eh. Nagbabago ang mga position, like yung mga flying star, nagbabago din ang position. So kailangan aware tayo. Kung mayroong may sira sa ating bahay, talagang ayusin ninyo lahat. Merong mga bahay kasi na nagkakasakit ang nakatira, nag-aaway mag-asawa, nagkakaroon ng divorce, nagkakaroon ng cancer, or yung mga health problems, nawawalan ng trabaho. Kailangan intindihin ninyong mabuti ano ba ang dahilan. At kung talagang napakabigat ng problema ng bahay, you have to consult a feng shui consultant. Kasi siya lang yung makakapagsabi kung paano at bakit. So, kung mga basic needs lang ang kailangan ninyo, pwede na. Kasi yung nakikita ko, dun sa iba kong mga client, bumibili sila ng mga feng shui remedies para maremedyohan yung bahay nila. Kaya lang, pag nakikita ko sa kanila, pag pinapunta nila ako, mali-mali ang lagay. So, ang mga feng shui remedies, meron niyang mga right direction, merong mga nasa tamang lugar para mag-benefit ang mga nakatira, para maging maganda ang pagsasama ng mag-asawa, maging good health, magkaroon ng magandang fortune. Yun yung mga ano. So, yun, alam mo, ang hirap ng ano, kailangan pag-aaralan mo isa-isa yung feng shui para masolve mo yung problem. So, ang every problem naman, merong kalutasan. So, yun. Okay. So, sana may mga natutunan po yung ating mga viewers and audience regarding po about the symbolizes ng feng shui. Okay? Now, sagutin lang po natin, Madam, may mga questions na po. Basahin ko lang po ito. Kay Coxon Abu, nice. Kay Young Bermundo Beho, hi po. Kay Dan, hello, Madam. Ano po ako kung anong kapalaran ko ngayong December? Hirap po kasi ang buhay ko. Galing kay Dailin Dilan. Yung birthday niya. Ang sasagot ko pa ito, Madam. Pahula daw siya. Anong kapalaran daw niya ngayong December? Ito ng December. Kailangan niya yung birthday eh. Kailangan ko yung birthday niya. Okay. Dailin, kailangan ng birthday mo. So, pa-comment na lang later kung ano yung birthday mo. Yun lang ba, Madam? Pangalan niya, yung complete mo, tsaka yung birthday niya. Okay. So, Dailin, i-comment mo na lang dito sa comment section. Kay Yeng Bermundo Beho, hello po, pahula po ako ng January 22, 1981 ang birthday ko. Matutupad po ba ang lahat ng hiling ko po? Lahat ng gusto kong matupad. Sabi ni Yeng Bermundo Beho. Ang day niya is January 22, 1981. Okay. So, next year is a good year for you. Mas swerte ka next year kesa itong year na to. So, whatever plans, ano ba yung mga plan mo? Gusto mo mag-abroad? Pero siguro pagka-abroad, medyo hassle. Hindi pa rin ano. Ngayon, kung mag-open ka ng business, go ahead. Ano ba yung mga balak mo? Ano yung mga plan mo? Siguro pwede mong ituloy ito by 2021. Kasi mas lucky ang rooster by next year. Okay. So, sana nasagot ni Madam Suzette Arandela, Michelle, yung iyong katanungan. Ito po, kay Dailin Bulilan, ito daw yung kanyang birthday, March 11, 1991. Dailin Bulilan. Ang tanong niya, Madam, is pahula daw siya, ano ang kapalaran niya ngayong December dahil hirap po ang aking buhay. Wait, titingnan ko yung ano niya. 1991. Ano yung kanyang month? March 11, 1991. Kay Dailin Bulilan. So, etong year na to, by 2020, medyo lumalampas na siya doon sa hindi magandang luck. So, kung mapasok na, kasi December na mag-2021 na, papasok siya next year na maganda at maayos din ang kanyang kapalaran. So, kung meron man tayong nararamdaman, nahihirapan tayo ngayon, and actually, hindi lang isang tao ang nahihirapan. Lahat nahihirapan.
this year because of the pandemic. Marami. Next year, siguro maring gagaan-gaan, whatever. Ano ba yung, kasi dapat nakaplan ka eh. Ano yung mga plano mo, nagagawin by next year. And I'm sure naman, dahil magbabago ang kapalaran mo by next year, magiging positive ito. Huwag mo lang ituloy ngayong whatever, anong plans. Parang stagnant tayo ngayon eh. Wala tayo ngayong movement. It's because of this pandemic. And lahat naman nahihirapan. So, always pray. Ganun na lang yung gawin. Pero next year is a good year. Pagpasok ng Year of the Ox. Next year is Year of Mental Ox. February 12 ang Chinese New Year, so magbabago. And even January 1, magbabago na ng feelings. May pagbabago na yun. Kasi papasok ang New Year. So, let's be positive. Huwag na tayong mag-isip na negative na. Kasi alam mo, pagka halimbawa meron kang feeling na, halimbawa nawalan ka ng trabaho, and then ang naisip mo, ayoko na munang mag-apply. Kasi hindi ako matatanggap. Parang talo ka kaagad. So, you go on. Maging positive. Huwag kayong mag-isip. Kasi pag sinabi nyo, I can't do it, talagang yun. Kasi para you judge yourself. Kaya nga alam mo, Nes, pagka halimbawa ako'y nagpipredict ng New Year, as much as possible, yes, madam, na mag-predict ng negative. Although palagi kasama yan, pag nag-predict ka, may kasamang negative. Yes, pero totoo yan, ma'am. Isa pa lang ng taon, para bang yung pagpasok mo puro negative na, parang talo ka na kaagad, hindi ba? Samantalang kung positive ka, there is always a tendency na yung positive na yun, maging totoo. So, wag mong isipin yung negative. Whatever plans, sige, matatapos na itong December na to, go ahead, whatever plans. And isipin mo, you can do it. Okay. So, sana nasagot ni Madam Suzette Arandela yung katanungan mo, Dailin Bulilan. Another katanungan, ang daming comment, Madam. Kaya Tamay, Madam, good PM po. Ano po ba ang kapalaran ko sa darating na 2021? Puro hula na to, wala nang feng-shui. April 15, 1960 ang birthday ko po. Ano pong business ang pwede sa saan lugar? Ano siya? Anong year? 1960. April 15, 1960. I don't know, Madam, kung ito yung totoo niyang name. TA Minds. TA Minds ang nakalagay dun sa FB profile niya. Pero yung kanyang date of birth is April 15, 1960. So ano daw ang kanyang kapalaran at anong business ang pwede sa kanya at saan lugar? Kung 1960 siya, rat siya. Metal rat. And this year, itong year na to is not a good year for her. Hindi maganda. No? So, siguro talagang dahil na din sa pandemic, sana stay put. Next year, since next year is a metal ox, yan ang secret friend ng ox. So, ang rat next year is lucky. Very lucky. So, business, metal ka eh. Something connected with metal. But since, alam mo naman, ngayon, ang number one na kailangan ng tao, palaging foods. So, pwede kang mag-open ng online foods. So, something connected with foods kasi basic needs pa yan. Yung first, second quarter ng ating taon, nasa healing period tayo. So, siguro mas marami pa rin mga kailangan ng mga foods. Ang mga kailangan natin while meron pa tayong pandemic. Yun ang mas importante kasi mas bibilhin yun ng tao. Kesa yung mga accessories, hindi kailangan eh. Hindi yan needs ng tao. So, bilhin yung pangangailangan ng tao or ng mundo sa pangangailangan ng Panginoon. Okay, so sana TA Mind sasagot ni Madam Suzette Arandela ang katanungan mo.
Another po kay Dailin Bulilan. Tinatanong niya, Madam, kailan yung pangalan ng husband niya? Dailin Bulilan, pakilagay yung pangalan ng husband mo aside dun sa birthday niya. Okay? So next question is, Madam, yung inyong sounds, medyo grounded ba yung ano mo, yung phone? Yung sounds sa papakinggan nila, yung sounds ng phone. Teka. Papatayin ko. Kasi naka-open yung isang phone ko eh. Okay. Okay. Pala, may parang static yan. Itatago. Maingay pa ba? Maingay pa, Madam. Naka-close na. Naka-close na. O yan. Ayan, yan. Okay. Kasi may konti pa, Madam. May konti pa. Hindi raw kasi napapagan gano. O yan. Electric fan. Ayan. So, okay na. So, yan. Wala nang sound score. Pasensya na. Hindi kaya sa'yo maingay. May konti pa, Madam. May parang grounded. Parang grounded yung phone. Ganun. Teka. Ayan. Okay. So, parang meron ulit, Madam. Hindi raw nila masyadong may sound daw. Teka. Sana, baka, di ba grounded? Ayan, wala na. Ano ka? Sa iyo yata eh. Hindi. Bakit parang merong kumakain? May umaano eh. Ayan o. Pinatay ko na grounded ang ano. Pinatay ko na? Oo. Okay, may man. Bakit gano'n? Sa iyo. Sa akin. Wala na, Madam. Ayan. So, ano ba yan? First time kong hindi ako nagkakaganito. Ang gulo. Nako, bakit gano'n? Maingay. Oo, wala dito na. Kain. Nasa office. Headset? Nasa taas. Ayan, yung headset nyo, Madam. Mag-headset na lang ako. Oo. Matagal pa naman. Ayan, sige. Kukuha ko ng headset. Ay, baka electric fan ba kayo? Hindi kaya electric fan? Pinatay ko na lahat. Patay na. Okay. Oo. Ayan, nawala. So, ito, ang dami ng pumat, Madam. Hindi na ako makakasingit ng tanong sa inyo nito. Galing kay Resi Rojas. Good PM po, Madam. Pwede po pahula ako. Kung ano palaran ko next year. Ang birthday ko ay April 20, 1966. Galing kay Resi Rojas. 19 ano? April 20, 1966. 56? 66. Is it 1966. 66? Yes. 196. Fire horse. Next year. So, medyo tama lang. Kumbaga man, okay lang yung yung luck niya by next year sa year of the ox. Oo. Yung neutral, kumbaga man average. Hindi naman siya unlucky, but neutral. Mm-hmm. This year, hindi maganda para sa kanya. Yung 2020. It's a worse year for horse people. So, okay. Hindi lang naman siya, alam mo, Ayan. Wag kang mawala ng pag-asa kasi lahat horse, diba? Whatever. Ano ba yung mga lahat. Mga kain nila. Oo. So, ayan. So, sana nasagot namin si Resi Rojas ang iyong katanungan. Nasagot ni Madam Sosette. And then, yung Bermudo Bejo. Dito po ako abroad. Okay. Okay, PA Minds.
Oo nga po, di masyadong maunawaan sinasabi ni Madam. Pero medyo maingay daw, Madam. Ha? Maingay, di ka mag-ano. Medyo maingay. Ayan, wala na. Ayan, wala na. Ayan, nag-headset na kayo. Ayan, okay. So I hope sana maintindihan po ninyo ngayon at hindi na po maingay. Nag-headset na po si Madam Suzette Arandela. Oo. Okay. Nes, sandali. Pagka sila ay magtatanong when it comes sa kanilang kapalaran, kailangan ko yung birthday, yung full name, and be specific. Kasi ang haba ng taon, kailangan, Madam, halimbawa nag-a-apply ako ngayon, pwede bang malaman ko kailan ako magkakatrabaho, kailangan very specific para wag yung anong kapalaran ko sa buong taon. So parang yon, specific ang kanilang question dapat. Ayan. Sana yung susunod pong question is kumbaga specify po ninyo in particular yung full name nyo, yung totoong pangalan nyo, birthday, at saka kung ano yung specific na question nyo tungkol sa inyong kapalaran. Okay? So, ito po, kay Colette Romares Suzuki. Colette Romares Suzuki. Ako po, Madam, ang birthday ko ay October 31, 1979. Nagpapahula so, ano yung tanong niya? Kapalaran. Wala siyang katanungan, Madam. Ang pangalan niya at birthday October 31, 1979. Lucky rin siya next year. By next year. Yun lang masasabi ko. Lucky by next year. Kasi okay naman yung kanyang sign. So, kailangan kasi talaga specific. Halimbawa, kung single ka, Madam, mag-aasawa ba ako? O magkakatuloyan ba kami ng boyfriend ko? Ganun dapat specific. Specific. Okay. So, yan, ulitin ko po sa mga susunod na magtatanong, kailangan specific. Okay. Sana meron po magtanong dun sa talagang topic po namin ngayong hapon, which is yung feng shui. Okay. Yung regarding sa bahay dito, diba po? Oo, kasi napunta po tayo sa hula yung kapalaran So, ito, another question kay Jeneline Del Mundo. Pwede naman. Okay lang. Ma'am, baka gusto niya ipaulit daw yung sagot niyo, Madam, kasi mahina ang signal dito sa amin. Nasa bundok kasi kami, liblib na lugar. So, wait lang, Madam. Jeneline, wait lang. Jeneline Del Mundo Abanes, nasa bandang taas. Ayan. Ano daw po yung kanya, kasi nasa taas, ito yung unang-unang mga nagtanong kay Jeneline Del Mundo Abanes. Ang birthday ko ay June 24, 1979. Ano po ang kapalaran ko next year? Ito yung mga nauna, Madam. Kaya broad yung kanilang tanong hindi specific. 1979, ano siya? Ship siya. And next year is a good year for ship people. So, 1979, Earth, ship. So, magiging maganda yung nakita ko, whatever, ano ba yung mga plans mo. Dapat may mga plans ka na. Ano yung gagawin mo for next year para at least gawin mo na to. Gusto mo mag-open ng business? Go ahead. But it must be middle part of the year. Wag yung early part. Kasi yung early part nasa healing period pa ang 2021. So, next year is a good year for you to open a business. Ano ba yung mga balak mo? Basta whatever, ano yung balak mo, do it by next year. Mas lucky ka next year, hindi ka gaya itong year na to. Okay. So, sana Jeneline nasagot Del Mundo, Abena, sana nasagot ni Madam Suzette Arandela yung katanungan mo. And then, another question is, ito, kay Yeng Bermundo ulit. Rhea Bermundo January 22, 1981. Ano po kapalaran ko ko na lahat gusto ko at makahanap ako ng lalaki para
Ano yun? Yun daw Ano po yun? ang kanyang birthday is January 22, 1981. Ang pangalan niya is Yang Bermundo Bejo. Ang tanong niya, ano daw ang kanyang kapalaran next year at matutupad daw ba lahat ng gusto niya at makakahanap daw ba siya ng tamang lalaki para sa akin? Tatlo ang katanong, madam. Oo, teka. Actually, hindi siya sheep, no? Hindi siya monkey. Sheep siya. Oo, hindi siya monkey. Oo, yeah, pero ang kanyang ang month is January. So, ang sakop ng sheep is January January 22, 1981. 1981. January 22. Yes. Monkey. 1981. Monkey siya. Oo. Monkey siya. So next year, wow. Next year is a good year for you. Kasi kapamilya ka ng ox. So, lucky ang monkey by next year. So, ano yung tanong niya? Tatlo yung tanong niya, di ba? Ano yung tanong niya? Yung first tanong niya, madam. Ano daw ba ang kanyang kapalaran next year? Pangalawa, matutupad daw ba ang lahat ng gusto niya? Pangatlo, makakahanap ba ako ng tamang lalaki para sa akin? Oh, yung sinabi ko na very general kasi mga tanong niya So, general din sa sagot ko. So, by next year, lucky siya. Since kapamilya niya ang ox. Ngayon, when it comes sa kanyang relationship, I think since it is a year for you, makakahanap ka ng right person by last quarter of 2021. Especially, ano ba yung last quarter? Mga October, November, December, yun yung mamimit mo yung tamang person para sa'yo. Ano yung second question niya? Yung second question niya is, matutupad daw ba ang lahat ng gusto niya? Ano ba yung mga lahat ng gusto mo? Kailangan sabi ko sa'yo specific Ano yung gusto mo? Mag-abroad ka? Basta, kasi one after another So, parang ang hirap noon kasi pagka halimbawa nagkaroon ka ng may plan talaga lahat. O this year, ano ba ang gusto ko? Mag-aaral ba ako? Mag-open ba ako ng business? So, ano ba yung priority mo? Ano yung uunahin mo? So, if ang priority mo is relationship, so, meet persons. Umattend ka ng mga parties, whatever, kung ano ba yung mo. Kung ang priority mo is mag-open ng business, go. Mag-open ka ng business, pero kailangan isa-isa. Kasi, wag yung lahat, one after another. Ito, may pinahabol siya, madam, ni Yang Bermundo Bejo. May pahabol siya. Yun daw, kanyang gustong matupad ay yung bahay. Siguro baka gusto niya makabili ng bahay at lupa next year. Makakabili ba siya ng bahay at lupa? It's hindi itong 2021. Early part of 2022. Yun. Doon sa early part no, ng 2022. Doon siya makakabili. Okay. So, yan. I hope Yang Bermundo Bejo nasagot ni Madam Suzette Arandela ang iyong katanungan. Ito, sumunod na tanong ay kay Chert Guy o Chert D. Madam Hector Halog po, my true name. Hector Halog ang kanyang totoong pangalan at pinanganak siya ng July 25, 1955. Tanong ko po, status ng love life ko. 75. 1965? 75. 75. So, rabbit. Apo. Oo. Ang tanong niya is, ano daw po ang magiging status ng love life niya? Hindi ka masyadong open Hector. Hindi ka masyadong open. Siguro kailangan i-express mong mabuti
yung love mo, be demonstrative. Kasi masyado kang, hindi ka open. Naka-close ang iyong, what's this? Yung pagka nagsalita ka, hindi mo pinakikita, kailangan pakita mo. So, yung status. Actually, ayoko nga magsabi ng medyo negative ang rabbit next year. So, yun naman, napapalitan. So, pakita mo mabuti sa nililigawan mo o yung status ng relationship mo, nilove mo siya. Kailangan niya ma-feel. Medyo hindi ka ganon ka-open. So, may babaguhin pagdating sa iyong attitude. So, pakita mo na love mo para magbago, para maging positive. Pakita mo na love mo yung iyong partner or whatever. So, ayun. Yan ang kasagutan dun sa yung tanong, Mr. Hector Halog or Part D. Another question galing kay Top Teps. Hello, ma'am. Ang birthday ko po ay April 16, 1981. Pwede ko po bang malaman ng kapalaran ko next year? Ayan, broad na naman yung tanong niya. Walang specific, madam. Rooster ka. Oo. Rooster ka. Metal rooster. Diba nasabi ko na ang rooster by next year is very lucky. Maraming lucky next year. Maraming sign na lucky. So, lucky ka by next year in all areas of your life. Like yung love life, yung work, yung health. So, yun. Iwasan mo lang yung yung sa sikmura. Kasi may tendency nakikita ko yung sikmura, wag kang too much yung oily foods. Iwasan mo. So, iwasan yung oily, mga prito, yung mga lechon. Iwasan ng mga oily food. So Mr. Tep ang bilis naman kasi ng comment. Kay Teps, na sagot sana ni Madam Arandela ang iyong katanungan. Ito kay Yang Bermundo Bejo. Ayun, thank you po and God bless and ingat po kayo. Kay TA Minds, ako po kaya magkaroon ng sariling lupa at bahay. Kay TA Minds, ito nagtanong na kanina, madam, si TA Minds, kung magkakaroon, ang sunod na question is, lupa at bahay. Iba to, madam, yung nasa taas pa siya nagtanong wait Kailangan nyo ng birthday niya? Yung birthday niya. April 1960. April 15, 1960. Kung magkakaroon 1960. April 15. Kung magkakaroon daw ba siya ng sarili niyang bahay? Yung tanong. Magkakameron yan. Lahat naman ng tao may pag-asa. 1960 ka, so what? So itong year na to talagang hindi maganda para sa'yo. Pero sabi ko nga, ang rot next year is lucky. So kung ang iyong goal, ang iyong hinahangad at ang priority mo ay magkaroon ng bahay at lupa, then kailangan you have to achieve. Go for it para makuha mo. And yung nakikita ko, since masipag ka naman, makukuha mo to. Ayan. So I hope na sagot ang iyong katanungan, Top Teps ni Madam Suzette Arandela. And another question kung nakasingit, Nalin Makaraeg. Ang birthday ko po ay September 29, 1971. Siguro tinatanong niya yung kanyang kapalaran for next year. Walang nakalagay na tanong, madam Oo. Pig siya. Pig. Maswerte rin siya next year. Actually, yung mga taong maswerte, ang supplying star kasi ang kanilang prosperity nasa pig people at saka nasa dog. So talagang mapipansin niya yan na pag nagbago yung taon, maganda ang flow of prosperity sa kanya. So lucky siya. Okay. So yan. So lucky ka daw. Miss Annalyn Makaraeg. So, lucky ang iyong taon for next year. Kasi year of the dog ka Okay? So, kay Top Teps, thank you so much and God bless po.
Another question is kay Colette Romare Suzuki. Madam, ask ko lang po, okay lang po bang magpakasal next year? Kasi po conflict ko ang ox, tapos ako ay ship. October 31, 1979 po ako. Yung tanong niya, madam. Pipili ka, totoo yan. Oo, complicated ang iyong kumbaga sa ox, yan ang kanyang enemy, yung ship. But even, halimbawa, hindi ka lucky by next year, pipili ka ng tamang time, tamang month para maging maganda para sa'yo. Hindi naman all the years, talagang unlucky ka na. Pipili ka ng month. Para alamin mo kung ano ba talaga. Mas maganda, wag kang mag-aasawa, magse-settle down ng early part. No, wag yon. Mga later or middle part of the year, pwede. Pwede kang mag-June. Pwede kang mag-settle down ng June, pwedeng until September, but not August. Wag August. So, June, actually May at saka June is good for you to settle down. So, go. So, okay. So, ayan. Yan ang advice ni Madam Suzette Arandela, Miss Colette Romare Suzuki. Sana nasagot niya yung katanungan. At saka pala, Madam Suzette, di ba ang August is ghost month? So, kumbaga malas yun even for the business. Hindi maganda. Oo. Yes, totoo. Tandaan po ninyo yan. August is a ghost month. Kahit na saan po natin tingnan, mapa-business or whatever it is or personal, August po ay ghost month. Hindi po maganda. Yeah. It's malas. Hindi maganda. Kay another question po ay kay Chandre. Chandre, with the viewers natin to, ever since na nag-start po tayo, palaging nandito si Chandre de la Paz. Madam, parid naman po ang pangalan ko is Liberty de la Cruz, February 5, 1975. February 5. So may yan. So hindi 25. Siya hindi siya rabbit, tiger siya. Kasi ang cut-off February 10 So tiger siya. So tiger, nasa in between siya tiger and rabbit. So meron siyang strong personality, meron siyang weak personality. So average lang pagdating sa kanyang luck. So, it doesn't mean may movement. Yung mga ganyan, may movement naman. So, more of, mas maganda nga kung tiger kasi next year ang rabbit hindi maganda ang luck. Pero alam mo ba, pagka sinabi natin, pag sinabi kong unlucky ka, gumawa ka ng paraan para maging lucky ka. Maglagay ka ng kailangan enhancing your prosperity. Ano ba yung mga dapat mong gawin para hindi ka malas? Maglagay ka ng lahat ng mga pampaswerte. Yung mga wallet mo, lagyan mo ng money. Kailangan laging may money. Kahit maliit, halimbawa 20 pesos, huwag mong wawalain ng pera. Kasi money attracts money. Like love attracts love. So, yun ang gagawin para laging may pumasok na pera, maging, check your home. Ganun yun malaking bagay ang feng shui. So, check your home. Ano ba to? Check mo yung bedroom. Ano ba yung mga dapat mong gawin? Maglagay ng, kahit plain money, pwedeng ilagay sa wallet. Kaya nga yung sinasabi ko, pwede. Tapos huwag mong tanggalin. Kahit plain money, pwede kang maglagay sa wallet. And then, kaya kung meron kang check, maglagay ka ng lalo na yung magsisimula ng taon, lagay ka sa check mo ng pangalan mo, di ba nilalagyan ng pangalan, and then ano ba yung goal mo for 2021? Magkano kaya ang iyong balak na makuha by 2021? At least my goal. And then, ilagay mo sa sa red envelope, lagay mo dito, and ilagay mo din sa wallet o sa bag. Kasi yun nag-i-enhance ng prosperity. Oo. Ilang milyon ang gusto mo. Yes. Wala namang wala namang masama, di ba? Nagyayaya ka ng pero lucky ka So, sakya.
isuot mo, alam mo, dapat alam ninyo yung inyong, yung inyong lucky color. Dapat alam mo, ano ba yung lucky color ko? So, pag mag-apply ka ng trabaho, kailangan yung lucky color ang susuot ninyo. Even kahit yung mga wallet, halimbawa, red, wala namang masama eh. Kahit naman yung murang murang wallet, basta red, okay na yun. Yun ang inyong mga gagawin. Basta papasukin ninyo ang swerte. And then, one thing, pagka napapansin niyo, halimbawa, talagang unlucky kayo, maligo kayo ng may asin. Kasi it's one way of cleansing. Hindi lang yung bahay ang pinufungsoy. Even yung katawan ninyo, ifufungsoy ninyo. Kailangan may cleanse. I-cleanse mo yung sarili mo. Maligo ng may asin. Lagyan ninyo sandakot na asin. Rock salt. Merong mga rock salt sa palengke. Mura lang. 10 piso, makakabili ka na noon. So, ilagay mo sa pail. And then, especially Tuesday and Friday. Yun. Maligo ka from head to foot. And then, saka ka magbanlaw. Pero yun ang unang gagawin. Lalo na yung mga papasok ang taon, mag-New Year. Alam mo na, Diyos ko, hindi ako lucky. So, I'll make it. Kailangan maging positive. Magiging lucky ako. Yun na lang sa isip ninyo. So, ganun ang mga gagawin. Wag mong pabayaan na unlucky ako. So, parang walang movement. So, wag. Gawin na ninyo kaagad. Dahil yung mga sinabi ko, sundin ninyo. Correct. So, tandaan po ninyo yan, yung sinabi ni Madam Suzette Arandela. Totoo po yan, totoo. By the way, Madam, may tanong lang ako. Dun sa rock salt, di ba sabi nyo, bago pumasok ang taon, so that would be December 31, kailangan maligo ka. Kung let's say, for next year is maganda ang taon mo, tama ba? December 31 pa lang maligo ka na, o January 1? Nes. Kung halimbawa, maganda, very lucky ka next year, the more, kailangan maligo ka rin para mas lalong madagdagan ang swerte. So, it's either 30, maligo ka na. 31, maligo ka rin. January 1, maligo ka rin. So, para talagang full ang ang cleansing ng body mo. Ganon. Talagang so, every time, yung ibang customer, every time na maliligo ka, Madam, lalagyan ng rock salt. Yung tubig, yung timba, lagi mong lalagyan ng rock salt. Mas maganda. Okay. Kung napisil mo na talaga. Hindi, halimbawa napansin mo, that's cleansing. Yung iba, ang ginagawa, Madam, maliligo na lang ako sa dagat. That's okay. Maliligo sa dagat kasi di ba salty yan. So yung iba ganon ang ginagawa. Pero wag nang pupunta pa sa dagat. Maglagay ka na lang. Bumili ka ng rock salt. And then yun, maligo ka ng may asin. Pero ang according sa feedback sa akin ng mga customer ko, lalo na yung mga nasa ibang bansa, like in Singapore, pina-follow nila religiously and sabi niya, it's really effective. According sa kanila. And I know it's true. Okay. So sana sundin po ninyo yung Madam Suzette para maging lucky ang ating year, yung papasok na year which is 2021. So, I hope nasagot ni Madam Suzette Arandela, Shandre, yung iyong katanungan. And another question is kay Rose Almens Paz. Birthday ko is September 27, 1965. Ano kaya maganda na pasok sa akin ng taong 2021? 1965. Snake siya. Sabi ko sa iyo, 1965, wood snake. So, ang kanyang element is wood. Ang kanyang lucky color is green, blue, and black. So, kung may mga bagay siyang gustong gawin, kailangan more of green, more of blue, less naman ng black kasi water element yan eh. So, ang snake, sabi ko na nga sa'yo, Nes, maraming lucky next year. And snake is also lucky by next year. Kapamilya yan ng ox. And they are very compatible. So, okay ang snake by next year. Okay. So, I hope nasagot ni Madam Suzette Arandela, Miss Rose Almene Paz, ang iyong katanungan. Kay Colette Romares Suzuki, thanks po, Madam. And kay Joanne
Yames, ang dami pang comment. Baka hindi na natin masagot. Joanne Yames, Madam, ask ko lang po ang kapalaran ko September 3, 1983. May anak. Teka, wait lang po. Nawala. Kay Joanne Yames, Madam, ask ko lang po ang kapalaran ko September 3, 1983. May anak po akong kambal. May 17, 2005. Siguro po tinatanong nyo kapalaran niya at kapalaran ng kanyang anak. Lucky siya by next year. Pig yan eh. So lucky. So 2003, yung kambal. Yung kambal niya is May 7, 2005. Yung kambal niyang anak is May 17, 2005. Rooster. Wow. Oo. Magandang nila compatible yung mga twins. Rooster and twins eh. So next year, lucky siya. And even, siya ba yung 1965? Snake? Compatible yung anak niya. Kaya lang yung isang... Joanne is September 3, 1983. Yung mother. Yung mother niya. September 3, 1983. Pig. So, pig and rooster, hindi sila compatible. Magkaaway ang dalawang yan. So, kailangan mahaba ang pasensya niya sa mga anak niya. Kasi ang tendency is matigas ang ulo ng mga bata. But yung twins, lucky next year. Lucky next year ang twins. Oo. Lucky yan. Nagdadala naman ng swerte sa kanya. So, okay lang yun, yung mga anak niya. Yun nga lang. Mga bata pa yan eh. Pwede naman niyang i-train yung mga bata sa attitude kasi mapapansin niya ibang attitude ng twins. Sa kanya lang. No? Okay. So, I hope nasagot ni Madam Suzette Arandela, Miss Joanne, ang iyong katanungan. Another question kay Shandre de la Paz. Ano daw po yung mga lucky charms, Madam? Yung mga lucky charms. Ano ba, saan mo ba ilalagay? Oo. Anong lucky charms? Yung bracelet? Isusuotin mo? O ano ba yung mga ilalagay mo sa bahay? Laping Buddha, bagwa, coins na pwede mong ilagay. Pwede kang maglagay ng horse. If you want to travel, maglagay ka ng horse. Gusto mo ng success? Maglagay ng horse. Elephant, maraming klase. Dragon, kung ikaw ay CEO o kaya manager ka, maglagay ka ng dragon kasi it's a sign of authority, power. So, anong klaseng, saan mo ba ilalagay? Kailangan yun eh. Kasi wag yung bili ng bili, hindi mo alam kung saan mo ilalagay. Chime is also a good symbol of prosperity. So, yung may tanong ako, Madam, yung tawag dito, yung nilalagay sa door pag New Year na bungkus ng palay. 'Di ba? Sign of abundance ba yun? Pwede. Tama ba yun, Madam? Oo. Lalagay ako sa gate namin. Oo. Abundance, oo. Palay. Pwede. Palay siya. Pwede kang maglagay nun. Yung iba naglalagay ng fruits like yung grapes. Yes. Kasi, di ba, ang grapes is also a sign of prosperity. Pero usually, pagka ang ginagawa ko, nagpapalagay ako ng red, yung pinakita ko kanina, nagpapalagay ako dito, pinalalagyan ko ng pera, and then ilalagay sa door. Oo, sa taas ng door. Sa main. Yung nakapasok, hindi sa labas yung nakapasok. So, mas okay yon. Pwede rin yun, maglagay ka ng palay, maglagay ka ng ganito, maglagay ka rin ng bunch of grapes. O kaya maglagay, lagi kong sinasabi, pagka New Year, papasok ang taon, maglagay sa windows, doors, ng 8 coins. Any denomination. Basta ang kanyang bilang is 8. Okay. Kasi ang 8 means prosperity. Saan yun nilalagay, Madam Suzette? Yung 8 coins. Saan siya ilalagay?
Yung coins, pwede sa taas Yes. ng sa taas ng door, pwede sa baba. And then sa window, lahat yan. Lahat ng may ng windows and doors, lagyan mo na lahat para walang kawala yung yung blessing. Walang kawala, Okay. pasok lahat. Mm. Okay. So, ayan. Sana nasagot ka ni Madam at saka nakakuha tayo ng knowledge kay Madam Suzette Arandela. Meron pa po tayong 4 na questions bago po tayo magtapos. Galing kay Orma Lutene. Pahula po ako kung ano ang kapalaran ko ngayong 2021. Ang birthday ko ay November 11, 1970. Salamat po. 1970? Opo, Madam. 1970. Yes. Yes, 1970. So, dog. Ano Kasi sinabi ko nga, yung dog and pig next year, oo. Yung kapalaran niya, when it comes to sa fortune, sa good fortune, lucky siya. Kasi yun yung sa flying star, na andun siya, ang dog and pig, silang mag-i-enjoy ng prosperity. So, kung ano man nga yung kanyang mga balak, then do it. Gawin na ninyo. I-pursue na ninyo. So lucky. Ang ilang pag-iingatan is your health. So be careful with your health. Especially kung diabetic ka. No? Okay. So, ayan. So, tandaan mo, Miss Orma Clotene. So, swerte ka by next year kasi year of the dog ka. Okay? So, sana nasagot ni Madam Suzette Arandela ang iyong katanungan. Kay Resi Rojas, good PM po, Madam. Maging maayos na po kaya ang aking love life sa darating na taon. Ang birthday ko ay April 20, 1966. Yung love life daw po niya, Madam. Birthday niya, 1966, April 20. Married siya? Kung Wala married, pong dapat nilagay siya. pati yung birthday ng husband, sasabihin sa akin. So, 1966, yung kanyang relationship, it's still up and down. So, pagka alam mo naman up and down, alamin mo na ano ba yung mga gusto ng ng iyong partner, o ng iyong boyfriend, ano yung mga gusto. Kasi usually, ang babae, siya yung nag-a-adjust, diba? Para to have a long and lasting relationship, yung babae lagi ang nag-a-adjust. Wag lang. Talagang grabe na yung ginagawa ng lalaki na kailangan talagang you have to move on. Na hindi talaga pwede yung relationship. Pero as much as possible, gagawa ka ng paraan to hold your man. So, avoid pati yung too much talking. Yung bang parang wala nang liberty ang partner mo, you cannot breathe. Hindi ka makahinga kasi sobrang higpit. Yun ang minsan pinag-aawayan ng even kahit married. Dapat meron ding freedom both partners. Para merong breath. Makakapag-enjoy. So, nasa babae. Ayan. So, ayan. Sana nasagot ni Madam Suzette Arandela ang iyong katanungan, Miss Resi Rojas. Kay Raquel Villanueva, ako po ma'am, ang pangalan ko Raquel Villanueva, birthday July 26, 1984. Pero wala siya specific question. Ganun lang, pangalan tsaka birthday niya. 1984, July 26. Rat yan. Wood. Yeah. It's wood rat. Wood rat siya. So, this year, hindi siya lucky. Etong year na to. Anyway, wag kang ma-hurt kasi matatapos ng ang year of the rat. So, sabi ko nga, by next year, lucky naman ng rat. So, magkakaroon ng opposite. Halimbawa kung ngayon, may mga bagay kang nawala sa'yo or hindi ka naging lucky, next year is the opposite. Yun naman ang magiging maganda para sa'yo. So, magiging lucky ka by next year. So, ayun na. January 1 pa lang. Basta alam mo, pagkahalimbawa lucky ka, December 31 pa lang ma-feel mo na yan eh. So, ma-feel mo na parang maganda. Iba yung feeling mo. Very positive ang feeling mo.
Parang nasa mood ka. Ganon yun. Ito, specific yung question na niya, hinabol niya kay Raquel, yung 1984 yung kanyang birthday is about daw sa career at saka love life niya. Ito yung kaninang July 26, 1984, madam. Oo. So what nga? So yung career niya maganda, yung nakikita ko. If ever na meron akong nakikitang promotion coming. So it's either pag sinabing promotion, pwedeng additional salary increase, pwedeng magkaroon ng promotion, magbago, or pwede kang lumipat ng ibang job, pero it's positive. When it comes to your relationship, yun yung sinasabi ko, always it takes two to tango. So, okay naman yung relationship mo by next year based on your sign. So, okay. Provided na yung partner mo is compatible sa'yo. Kasi pagka hindi compatible, nag-a-adjust palagi ang isa't isa. So, kailangan kung kukuha sa bagay, hindi ka makakapamili, di ba? Hindi mo naman natuturuan ng puso eh. Kung sino yung gusto mo, hindi natuturuan. So, kung gustong-gusto mo talaga yung partner mo, so, make an adjustment. Para, gano'n naman talaga palagi eh. Para ma-hold mo yung lalaki. Maggawa ka ng strategy. Diba? Ganon lang. Ayan. Para maiwasan ng iwasan yung iba kasing mga kailangan, yung, di ba, ninanag. Don't nag. Don't nag your boyfriend, your partner, your husband, don't nag. Kailangan, be understanding. Intindihin ninyo kung ano ba yung problem. Okay. So, ayan. Sana nasagot, Raquel Villanueva ni Madam Susan, ang iyong katanungan. May 3 pa pahabol, madam, pero ito na po, last na siguro to. Kung meron man po nga habol dun sa question, i-forward ko lang. Okay lang. Okay lang. Pwede tayo mag-extend ng ilang minuto. Sige. So, ito po kay Atoli Diana. Kay Atoli Diana. Sana gumaling na ang karamdaman ko. Pero hindi naman niya sinabi kung anong karamdaman niya. Atoli Diana, paki-mention lang yung complete name mo, birthday mo, at ano yung karamdaman mo para masagot ni Madam Seth, okay? And then kay Yang Bermundo Beho, Lucky Charms sa bahay po, anong pwedeng ilagay? Di ba po, Madam, yung kaninang binanggit nyo is about yung sa ampaw, lalagyan ng pera, di ba? Tapos yung mga coins, laging, okay, kahit play money, ilalagay din sa wallet. Yung grape, grape. Parang papasukin mo ang swerte. Papasukin mo. Oo. So, yun yung mga lucky charm. Tsaka yung bungkus ng yung parang palay, may nabibilihan palagi sa palengke bago mag-New Year. Yan, pwede mo ilagay sa gate para yung blessings papasok. Tapos yung ampaw, lagyan mo ng pera kahit na magkanong pera. Di ba, madam? Sasabit mo sa yung sa yung door. Sa front door. Ilalagay. Tapos maglalagay ka ng walong coins. Palaging door, ha? Ayan, sa bedroom. Yung pinaka-main door. Ayan. Tapos 8 coins na ilalagay mo rin saan ba yun, madam? Yung 8 coins. Sa mga ilalagay windows. Sa mga windows. Yan. Para pumasok ang swerte. Windows. Oo. Yes. So, sana nasagot namin. Saka yung window ninyo, ha, kailangan walang obstruction. Ano ba, madam, yung mga obstruction? Main door, kailangan yung tree. Di ba, meron tree. Kaya naglagay ka dyan ng halaman. Obstruction yung mga yan. Kailangan wala. At saka kailangan maliwanag na maliwanag ang inyong pathway. Lagyan ninyong ilaw. Especially pagpapasok ang taon, yung New Year. And then ganito, maglagay kayo kumuha kayo ng 2 bottles, the same size, maglagay kayo doon ng rock salt, ilagay lang ninyo sa side. Yun. Kasi para mag-absorb niya yung negative na papasok. So, ayan. So, sana nasagot yung katanungan ni Madam Suzette Arandela, Miss Yang Bermundo Beho.
Another question kay Rose Almene Paz, November 10, 1949. Jereta Almene. Ano po kaya ang kapalaran ko sa pagpasok ng taon, Madam? Hindi, general yung question niya, yung tanong niya. So, ang kanyang birthday ay November 10, 1949. Ano yun, Madam? Ito yung katanungan kay Rose Almenes Paz. So, yung birthday niya is November 10, 1949. Hereta, siguro ito yung pangalan, Hereta Almine. Ano po kaya ang kapalaran ko sa pagpasok ng taon, Madam? Sa year 2021. Ang birthday niya is 1949, November 10. Na, gets mo, Madam? Hello? Madam? Napapakinggan nyo? Madam? Hello, Madam? Hindi nyo napapakinggan? Hello? Hello, Madam? Madam? Hello? Wala yung sounds. Hindi naman ako nakamute, Madam. Hello? Hindi. May napapakinggan nyo, Madam? Kay Rose Almenes Paz. Hello, Madam? Napapakinggan nyo? Hello? Napapakinggan nyo po? Hello? Hindi nyo napapakinggan? Hindi po ninyo napapakinggan. Ay, wala kayong marinig. Bakit ganon? Ala, baka po yung sa ano nyo, yung sa, tawag dito? Dito po sa earphone nyo. Baka po yung dito, yung sa earphone nyo, Madam, ito. Wala yung sound. Sa earphone nyo. Ba't walang sounds? Hindi nyo napapakinggan? Napapakinggan ko kayo. Wala. Napapakinggan ko kayo. Wala? Iayos nyo po yung ano nyo, yung ito. Walang soundness. Iayos nyo po yung ano nyo, yung ito. Yung headset po ninyo, yung headset. Kasi hindi naman po kayo, nakamute po ba kayo? Hindi naman eh. Hindi naman po tayo nakamute pareho eh. Madam, nawala raw yung connection nyo. Nawala raw. Yung connection po ninyo, yung connection nyo, kaya nawala. Madam, yung connection nyo, kaya nawala. Yung ito. Napapakinggan nyo na po ako? Napapakinggan nyo na po ako? Yung inyong sa phone, yung phone po ninyo. Kasi hindi naman ako nakamute eh. Okay na po? Ayan. Yan. Walang sound. Okay na. Yan. So, ito po, yung nawala na. Okay Wala na natin yun. Teka po, ang dami nang umanong question. Hindi na tayo dito matapos, Madam. Pwede naman i-forward sa inyo, di ba? Teka lang po, nasa na yun? Nawala na yung isa. Oo, sige. Nawala na, Madam. Ito po, kay Rose Almene Paz, November 10, 1949, Hereta Almine, ano po kaya ang kapalaran ko sa pagpasok ng taon, Madam? Ox siya. 1949, Earth Ox. So, yan yung kumbaga neutral lang pagdating. Kasi, yung iba kasi, pagka sinabi niyang year mo, akala nila lucky ka. Sometimes, opposite. So, it's year of the ox yan eh. Earth Ox. So, maglagay ka na ng mga pampaswerte para maging maswerte by next year. So, whatever. Ano naman yung mga balak mo talagang gusto, may balak ang bilhin, pwede naman. Go ahead. But neutral lang. Kumbaga man, average lang ang luck mo by next year. So, ayan. Sana nasagot ni Madam Suzette Arandela ang inyong katanungan, Miss Rose Almene Paz. Kay Omna,
pahabol na raw itong question na to kay Omna Lutene. Madam, pahabol lang po about love life at makakapag-abroad ba ako? Birthday ko is November 11, 1970. 70, yes. Go. Magbala ka na, mag-apply ka na. Makakaalis ka. By next year. So, Dog siya. Yeah. Kasi lucky ang dog next year, di ba, madam? Lucky ang dog. Lucky so, ang lahat dog. ng Dog and pig. Oo. Yes. Yes. Oo. Okay. So, kay Raquel Villanueva, thank you, Madam Suzette. More blessings po. Kay Yeng Bermudo po. Thank you po, Madam. Kay Shandre de la Paz, nawala daw yung connection ni Madam Suzette, sabi ni Shandre. Avid si Shandre. Palaging nandiyan yan pag may program po tayo. And then, kay Shandre de la Paz ulit, part 2 na lang po, Madam. Nagre-request sila ng part 2 sa inyo. Ayan. Sige, part 2 daw. Part 2. Basta, hindi ako busy. Kasi I am doing virtual reading online. So, online lahat. Local and abroad. So, kaya So i-schedule na lang natin. So, ayan, nag-online, virtual online reading. Palm reading din ba, Madam Suzette? Online? Pakikita. Local and abroad? Pakikita yes. Virtual naman. So, yan yung ginagawa ni Madam Suzette. So, virtual or online reading, lahat po ng kanyang mga services, ginagawa po niyang online kasi nga po pandemic ngayon. Before kasi, Madam, di ba, pinupuntahan ninyo sila either sa opisina, sa bahay. So, hindi. Pag feng shui akong pumupunta, I need to check. Pero kung reading, pumupunta sila sa office ko. May office ako sa Santa Mesa, Bacood. But pagka ganitong pandemic, bira, ilang beses lang akong pumupunta. Usually virtual. Pwede naman. Okay. So, makikita din naman ninyo ako eh. Ayan. Makikita din naman ninyo ako. Anyway, bago naman po magtapos, malapit na po magtapos ang ating program, sasabihin naman ni Madam Suzette kung saan po ninyo siya makokontak, yung email address niya, social media account niya, at saka yung cellphone number ba, Madam? Pwede rin ibigay nyo yung cellphone nyo? Pwede. Ito yung cellphone ko. 0905-243-9724. 0905-243-9724. Yung sa aking public, Madam Suzette. Makikita ninyo yan sa FB. Madam Suzette. Okay. And ilalagay naman natin yung link. Ilalagay ko po yan dun sa YouTube account po namin at saka dito sa comment section dito sa Philippine One. Yung link para mapunta kayo dun sa social media page ni Madam Suzette. May isa na lang daw pong dalawa pang pahabol na question kay Rose Almene Paz. Sige. Career and love life. Birthday March 12, 1995. 1995? Yes. Wait. So, 1995, boar. Or old boar. So, pig. Lucky siya. Very lucky. So, in all phases of life, relationship, success, money, lucky. Lucky siya. So, ayan. So, lucky career, year. Yung career niya, maganda rin. Okay. So, I hope na sagot ni Madam Suzette, Miss Rose Almenes Paz ang iyong katanungan. So, lucky year ka pala. So, lucky ikaw this coming year. And then kay Shandre de la Paz, paano daw makontak si Madam Suzette sa online? And thank you. Keep safe po. God bless. So, Madam, pwede po ninyong ulitin. Paano po daw kayo contact? So, dun sa True Messenger. Messenger. Sa social media account ni Madam Suzette. At saka, cellphone number niyo po. Suzette, and then, 0905-243-9724. Okay. So,
I hope, sana po nagustuhan po ninyo yung ating topic ngayon. Though hindi po natin masyadong natakal yung Feng Shui. It's more on fortune teller po. And masaya po kami. Masaya po si Madam kasi marami pong nagtanong. Actually, kulang pa sa oras nga po ito. Pero sana po may part 2 pa po ito. And sa lahat po na nag-aabang po kay Madam Suzette, magiging twice a month po siyang regular guest po natin. So lahat po ng mga gusto po niyong itanong sa kanya, pwede po niyong itanong sa kanya dito po sa program natin. At later po, pag in-upload ko po rin ito sa YouTube channel namin, ilalagay ko po kung saan po ninyo makakontakt si Madam Suzette Arandela. So again, maraming salamat po. At sana po nagustuhan po ninyo yung topic po natin ngayon. Madam, baka meron po kayong pahabol sa kanila. Any parting words po sa ating mga taga-subaybay? Basta ang gagawin natin para kung may mga difficult time tayo this year, just pray. Yun lang ang gagawin natin. And then gumawa tayo ng mga paraan para naging maswerte tayo. Kung halimbawa magtatanong kayo ng inyong kapalaran, be specific, ibigay yung birthday. Kung married, ibigay din ang birthday ng husband para makikita ko kung compatible kayong dalawa. At kung merong problema, makikita din natin doon ano yung mga solution. Okay. So, okay. Madam Suzette Arandela, maraming salamat po at pinagbigyan niyo po ako. Actually po, siguro almost a month na po kami nag-uusap. Sabi ko mag-guest naman siya dito sa program natin. So at least ngayon napagbigyan po niya tayo and naghihiling po kayo ng part 2. So gagawin po natin siya twice a month si Madam Suzette na mag-guest po siya dito sa ating programa. And muli po, maraming salamat po sa lahat ng masugid naming mga televiewers at maraming salamat po sa inyo pong suporta dito po sa ating programang Hiwaga at Kababalaghan. Sa ating mga taga-subaybay, kayo po ba ay mayroong topic o nakakatakot na karanasan? Pwede po ninyo itong i-share sa amin ang inyong kwento at video upang maipalabas po namin dito sa Hiwaga at Kababalaghan. And maaari po kayong magpadala dito sa aming FB page, Bultok, Kababalaghan at Elemento, o mag-email sa gabi-ng-kababalaghan@gmail.com. Ang programang ito ay co-produce po ng The Philippine Event News TV at The Philippine One. Muli, nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga nanood po ngayon, sa lahat ng nagsuporta po sa atin ngayon, simula po ng ating programa. Maraming salamat po. Ang Hiwaga at Kababalaghan ay mapapanood po ninyo every Wednesday from 2 p.m. to 3 p.m. at every Saturday po from 7 p.m. to 8 p.m. At again, sana po palagi po kayong manood ng Hiwaga at Kababalaghan. Maraming salamat, Madam Suzette, at hindi lang po ito yung unang-una po nating pag-guest. Maraming salamat po. At meron pa po kayong gustong sabihin sa kanila bago po tayo mag-end? Manood ng iyong program. And then may magazine ako, no? Ngayon ako magazine nitong 2020. So, patapos na yung 2020 magazine. So, kung sino pang may gustong bumili, makakita ng, mga tips, pwede naman, 50% na lang. Ayan. So, that would be, magkano to, Madam? 60 pesos? 60 pesos na lang kasi regular price ito is 120 pesos. So, makikita po ninyo ang nilalaman ninyo. Nandito po yung mga usual na katanungan po ninyo kanina. Tapos, kasi yung 2020 is Year of the Metal Rat. So, kung ano yung mga, especially yung feng shui, ano yung mga dapat ilagay. Lalo na kapag bagong taon. So, ayan po. So, kompleto po ito. Hindi lang po ito sa hula. So, ito po ay mabibili po. Kukontakin nyo lang po si Madam Suzette dito sa kanyang magazine. Madam Suzette Arandela, The Year of the Metal Rat, Year 2020. So, supportahan po natin si Madam Suzette at ang kanyang magazine. Okay? So, Madam, maraming salamat po. At sa lahat po na uli ng nanonood, ayan, sabi ni Miss Yandre, pabili raw po. So, i-connect ko na lang po kayong dalawa ni Madam
Shandre, Oo. na lang kita ng contact ni Madam para kontakin mo na lang siya directly. So, Shandre, ikaw palagi ang avid listeners namin tsaka viewers dito. Maraming salamat sa suporta mo. At sa lahat po ng nanood at dun sa mga manonood po ng replay, maraming salamat po sa inyong suporta. Bye po. Bye, Madam. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.